Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito ho, may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Hindi ko sure kung ito ay kasamahan ni Siles. Kasi kagabi may napanood ho ako sa Facebook na kung saan ay hinarang nga ho ito ang mga grupo ni Siles dyan sa People Power Monument. Kasi bawal nga ho doon ang may mga placard o nagsisigaw ng Marcos resign, BBM resign. Sila Jeffrey Siles kasi yun yung sinisigaw nila. Diba? Nagmarcha sila kahapon at may mga bitbit na placard na Marcos resign. So, kalaunan, pinayagan na lang sila. Nagkaroon nga ng kunting tensyon, sagutan, 'di ba? Hindi ko nga alam kung bakit mahilig sila magsiksik sa marami, na kahit hinaharang na sila, hindi pa rin sila nahihiya. Talagang gusto nilang makisali, 'di ba? Kasi alam naman po natin na itong sa People Power Monument ay peaceful rally lang po. Wala ho sila balak na patalsikin si Mr. President Bongbong Marcos. Transparency, accountability ang panawagan nila, yung nasa People Power Monument. Pero alam naman natin na may binyo din po itong grupo ni Siles doon sa Idsa Shrine. Bakit? Ando naman ang binyo doon ninyo sa Idsa Shrine. Malaya ho kayo doon magsisigaw-sigaw. Bakit kailangan pa nila pumunta doon sa People Power Monument? Hindi ko po sure kung itong babaeng ito ay kasama din sa grupo ni Siles na naharang ka. So basahin na po muna natin ang naging caption, mga ka-action, mga kakamping. Ayon kasi dito sa post ng 105.1 Brigada News FM Manila, credit or courtesy po sa post nyo. Excuse me. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Watch, isang babae ang nagpahayag ng kanyang saloobin matapos na harangin ang mga nanawagan ng Marcos resign sa bahagi ng Idsa People Power Monument. Yan po mga ka-action, mga kakamping. Ito po, panoorin po muna natin itong clips video, mga ka-action. Hindi tama yan. May anak, excuse me, may anak kayo, may mga apo kayo, gusto nyo dalasin yung katarantado sa mundong to. Dapat manaig ang katotohanan. Manaig ang tama. Hindi pwedeng lagi tayong baluktot sa katwiran. At tatandaan nyo na gumawa kayo ng tama. Hindi pwedeng matanda na tayo. Puro tayo pulpol. Hindi tama yan. Nakakagalit na yung gobyerno natin. Pero kayo, sukdulan ang pagsunod nyo sa mali. Nakakagalit. Kala nyo bata nga taong bayan, hindi ako papayag. Kasi nakakagalit na ang mga pulisan. Para sa inyo rin to. So yun na ho, mga ka-action, mga kakampeng. Napakinggan na ho natin ang pagyaw-yaw ni ate. Napakinggan na ho natin si ate girl na isang DDS. Alam mo ate, sa totoo lang, magalit tayo sa mga nagnanakaw sa kaba ng bayan. Yan ang dapat mong sabihin. Diba? Yung mga sangkot. Diba? Diba? Yung mga sangkot ang dapat natin kamumuhian. Yung mga naglustay ng kaban ng bayan. Diba? Na naging sanhi sa pagbaha ng ating mga kalugaran. Yan ang dapat nating kamuhian. Diba? At ikahihiya. Diba? Hindi si Mr. President. Kasi si Mr. President na nga ang gumagawa ng paraan at seryoso sa kanyang hangarin na maipakulong itong mga walang hiyang kurakot na ito. Diba? Na mga di umano sangkot. Diba? Diyan tayo magalit sa mga kurakot, sa mga di umanong sangkot. Diba? Sana maipakulong huyan ni Mr. President Bongbong Marcos. At yan ang sabi ni Mr. President before Christmas. Kaya aabangan ho natin yan ate. Pero dyan sa pilit na pilit yung sinisigaw ng Marcos resign, Marcos resign, ano ba ang mapapala nyo dyan? Hindi nyo ba naiisip na ang gusto nyo pababain si Mr. President Bongbong Marcos, tapos ang gusto nyong ipalit ang inyong iniidolo na walang ginagawa kung hindi pa travel-travel. Diba? Hindi mo ba naisip na si Vice President Sara Duterte na naglustay ng hanggang ngayon kailangan natin ang paliwanag
'Di ba? Nasagot niya ba 'yun? Nasagot niya ba 'yun? 'Di ba? Hanggang ngayon, hinihintay pa natin yan ang kasagutan ni Vice President Sara Duterte. Yan ba ang gusto nyong ipapalit? 'Di ba? Yung may dapat din siya na harapin at sagutin sa atin na taong bayan? Masaya ba kayo sa inyong ipapalit? Na nakikita nyo man kapag may mga kalamidad, minsan lang ho natin siya nakikita? Ang kanyang presensya? Ano ba ang ginagawa ng iyong iniidolo? Pumupunta sa ibang bansa. 'Di ba? Oh, wala tayong tutol doon. Sa Netherlands kasi nandoon ang kanyang ama, wala tayong tutol doon. Pero sa ibang bansa, 'di ba? Sa iba ng mga bansa, doon tayo nagtataka. 'Di ba? Nasamantalang pinapasahod siya ng taong bayan. 'Di ba? Dapat magtrabaho siya. Dapat ang obligasyon niya, gampanan niya bilang tinuturing natin na pangalawang ina ng Pilipinas. 'Di ba? Si Mr. President gusto nyong palayasin, gusto nyong patalsikin. Tapos ang ipapalit nyo, Sus Maria Josep. Ano na kaya ang mangyayari sa bansa? 'Di ba? Oh, sa tingin nyo ba kapag magpalit, halimbawa, wag naman sana, 'di ba? Sa tingin nyo ba itong sinimulan ni Mr. President Bongbong Marcos may pagpatuloy kaya sa gusto nyong ipapalit? Nagkanda sos, Diyos ko. Ano na kayang mangyayari sa bansa? 'Di ba mga ka-aksyon, mga kakamping? Ano na kayang mangyayari sa bansa? Itong sinimula ni Mr. President Bongbong Marcos. Kaya niya ba kaya yan ituloy? Naku po, ewan ko lang. Malinaw pa ang sabaw ng pusit kung maituloy niya yan. 'Di ba? Oh, yan lang ho mga ka-aksyon. At sabi ko nga sa inyo, kayo na mga Marcos resign. Kung hindi kayo mapapagod, hala sige, ituloy nyo lang yan hanggat hanggat kaya nyo, 'di ba? Pero ito lang masabi namin sa inyo, hanggang pangarap lang yan, 'di ba? So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakambing, no? Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.